Nagkunwaring paralisado si Julian Santillan upang subukan ang katapatan ng mga sakim sa paligid niya, habang ang lahat ay abala sa pagpapakitang tao upang makuha ang kanyang yaman. Habang ang mga kamag-anak niya ay nagdiriwang sa kanyang inaasahang pagbagsak, tanging si Lina, ang dukhang katulong, ang nag-aalaga sa kanya ng buong puso. Ngunit ang laro ay naging bangungot nang lasunin siya ng taksil niyang pinsan na naging dahilan ng kanyang totoong pagkalumpo. Sa gitna ng trahedyang ito, lumitaw ang katotohanan. Tinalikuran na ni Julian ang kanyang maskara at kasama si Lina, handa na niyang bawiin ang lahat at parusahan ang mga nagtangka sa kanyang buhay. Winakasan na niya ang pagiging biktima. Oras na para sa isang malupit na paghihiganti at pagbawi sa katarungan. Sa sandaling magising ang totoong hari, mula sa kanyang pagkalumpo, sino ang unang luluhod sa harap ng kanyang bagsik? Ang unang nagpagising kay Julian Santillan ay hindi ang sikat ng araw, kundi ang artipisyal na amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng antiseptic at matapang na panlinis. Kasunod nito ang mahinang, mikong tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso. Beep! 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 Ito ang tunog ng kanyang tagumpay, ang tunog ng isang perpektong plano. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Ang kisame, ang pader, ang kumot na bumabalot sa kanyang katawan. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga binti. Wala. Tulad ng inaasahan. Hindi dahil sa hindi niya kaya, kundi dahil ito ang nasa script. Ito ang papel na dapat niyang gampanan. Ang hari ng Hacienda Santillan, ngayoy isang lumpo. Isang haring nagtatago sa ilalim ng isang mapait na kasinungalingan. Isang pamilyar na tunog ng takong ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang pagbukas ng pinto ay nagdala ng isang alon ng mamahaling pabango na halos tumabing sa amoy ng ospital. Hindi na niya kailangang lumingon. Kilala niya ang bawat yabag, ang bawat halimuyak. Julian, my love! Oh my God! I rushed here as soon as I heard. Pumasok si Beatriz Valderrama, ang kanyang nobya, na tila rumarampa sa isang fashion show sa halip na bumibisita sa isang pasyente. Nakasuot ito ng isang puting-puting damit na bumagay sa kulay ng silid. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kolorete. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Sa kamay nito, isang Hermes Birkin, sa halip na isang basket ng prutas. Lumapit ito sa kama, ngunit ang unang hinawakan nito ay hindi ang kanyang kamay, kundi ang sarili nitong cellphone. "Oh, you look so pale, honey," sabi ni Beatrice habang binubuksan ang kamera ng telepono. "Let's take a picture. I need to update everyone that you're awake. They're so worried." Itinapat nito ang telepono sa kanilang dalawa. Ngumiti ito nang napakatamis sa kamera, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, inayos pa nito ang anggulo para masigurong maganda ang kuha sa kanya, habang si Julian ay mukhang kaawa-awa sa kanyang likuran. Click! Agad itong nagtipa sa kanyang screen. Caption: "So relieved my brave lion is awake. Please keep praying for his fast recovery." Perfect! Hindi kumibo si Julian. Pinanood lang niya ang babaeng pakakasalan niya sana. Bawat kilos nito, bawat salita, ay isang kumpirmasyon. Isang patalim na lalong nagpapatigas sa kanyang puso. "The doctors, what did they say?" Tanong ni Beatrice. Sa wakas ay ibinaba ang telepono, ngunit ang mga mata ay nakatutok pa rin doon, naghihintay ng mga likes at komento. "They're not sure yet," sagot ni Julian. Ang boses ay sadyang pinahina, puno ng pagod. "The damage to my spine was severe." Sa isang iglap, naalala niya ang usapan nila ni Mang Cardo, ang kanyang pinagkakatiwalaang katiwala. Ilang araw bago ang lahat. "Sigurado ka ba dito, Julian?" Tanong ng matanda. Bakas ang pag-aalala. "Masyadong delikado ang planong ito."
Ito lang ang paraan, Mang Cardo. Sagot niya habang nakatayo sa kanyang opisina, tanaw ang malawak na tubuhan ng Hacienda Santillan. Kailangan kong malaman kung sino ang tunay at kung sino ang nagpapanggap. Sa negosyo at sa pag-ibig, hindi ako pwedeng magkamali. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse's aide. May dalang isang baso ng tubig sa isang maliit na tray. Bago pa man ito makalapit, natisod ito sa paa ng mamahaling Celia kung saan inilapag ni Beatrice ang kanyang bag. Crash! Nabasag ang baso sa sahig. Tumapon ng tubig. Naku, sir! Pasensya na po. Diyos ko, pasensya na po. Ang babae, na sa tingin ni Julian ay nasa mga unang taon ng kanyang 20s, ay natarantang lumuhod at nagsimulang pulutin ang mga bubog gamit ang kanyang mga kamay. Watch it, clumsy girl. That bag is worth more than your entire year's salary. Sigaw ni Beatrice, mabilis na inilayo ang kanyang bag. Hayaan mo na yan, miss. Baka masugatan ka pa? Malamig na sabi ni Julian. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang dalaga, may napansin siyang kakaiba. Hindi takot, sa pagkakamali ang nakita niya sa mga mata nito. Ito ay tunay na pag-aalala. Pag-aalala para sa kanya. Okay lang po ba kayo, sir? Tanong ng dalaga na nag-angat ng tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay bilugan at puno ng awa. May masakit po ba sa inyo? Ito si Adelina Reyes, ang bagong katulong na ipinadala mula sa ahensya. Si Lina. Bago pa man makasagot si Julian, bumalik na ang atensyon niya kay Beatrice, na ngayon ay nakatayo at nag-aayos ng kanyang damit. So, Julian, sabi nito na parang walang nangyari. The doctors, tell me the truth. Will you be able to walk again? Tinitigan niya ito nang diretso sa mga mata. Panahon na para sa huling pagsubok. Beatrice, the doctor said, I might never walk again. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ni Julian ang pagbabago sa mukha ni Beatrice. Ang kunwaring pag-aalala ay napalitan ng pagkagulat, tapos ay nang hindi maitagong pagkadismaya. Parang isang negosyanteng na lamang nalugi ang kanyang pinakamalaking investment. Si Lina, sa kabilang dako, ay napasinghap. Nakita ni Julian ang pangingilid ng luha sa mga mata nito. Tumagal ng ilang sandali bago muling nakapagsalita si Beatrice. Pilit itong ngumiti. Well, that's terrible news, honey. But you're strong. You'll get through this. Tumalikod ito at kinuha ang kanyang bag. Look, I have to go. May urgent charity event ako sa Paris na hindi ko pwedeng i-cancel. It's for a good cause. You understand, right? Hindi na naghintay ng sagot si Beatrice. Lumapit ito at sa halip na isang halik, isang mabilis na dampilang ng pisngi ang ibinigay nito sa kanya. Ang labi nito ay kasing lamig ng yelo. Habang naglalakad ito palabas ng pinto, huminto ito at lumingon. Just call me when you can walk again, honey. At tuluyan na itong umalis. Iniwan ang nakakabinging tunog ng nagsasarang pinto at ang matamis na amoy ng kanyang kasinungalingan. Naiwan si Julian sa kama, nakikinig sa mahinang tunog ng makinang sumusubaybay sa tibok ng kanyang puso. Beep! 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 Tama siya. Tama ang lahat ng kanyang hinala. Nanalo siya sa kanyang laro. Ngunit habang nakatingin siya sa basag na bubog, sa sahig na nililinis ng babaeng hindi niya kilala, isang tanong ang pumasok sa kanyang isip. Kung ito ang tagumpay, bakit pakiramdam niya ay siya ang pinakaunang natalo? Ang Hacienda Santillan ay parang isang palasyong walang kaluluwa. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Lina habang tinutulak niya ang wheelchair ni Julian Santillan palabas ng pribadong ospital. Ang araw ay sikat na sikat, ngunit ang karangyaan ng mansyon, ang matatayog na haligi, ang malawak na hardin, ang marmol na sahig na kumikinang, ay tila nagpapalabas ng lamig sa halip na init. Mula nang umalis si Senyorita Beatrice, 2 linggo na ang nakalipas.
Simula noon, wala nang ibang bisita si Senyorito Julian. Ang mansyon ay naging tahimik, isang katahimikang halos nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon, ang paminsan-minsang huni ng mga ibon sa labas at ang tunog ng mga gulong ng wheelchair sa makintab na sahig. Siya si Adelina Reyes, ang naatasang mag-alaga sa amo ng hasyenda. Hindi ito ang trabahong inasahan niya. Ang sabi sa ahensya, magiging isa lamang siya sa maraming katulong sa mansyon, ngunit heto siya ngayon, ang personal na tagapag-alaga ng isang bilyonaryong hindi na makalakad. Dito na lang, utos ni Julian, ang boses ay walang emosyon. Itinuro nito ang isang lugar sa tabi ng malaking bintanang salamin na tanaw, ang walang katapusang tubuhan. Maingat siyang tumango at inihinto ang wheelchair. Gusto niyo po ba ng kape, sir? Hindi ito sumagot. Nakatanaw lang ito sa labas. Ang mga mata ay malayo ang tingin, na para bang sinusubukang hanapin ang sarili sa luntiang tanawin. Sa mga nagdaang araw, ganito palagi si Julian. Tahimik. Minsan, magagalit ng walang dahilan. Ang kanyang frustrasyon ay parang isang mabangis na hayop na nakakulong sa loob ng kanyang katawan. Isang hapon, habang tinutulungan niya itong lumipat mula sa wheelchair papunta sa kama, hindi sinasadyang nabitawan niya ito ng bahagya. Bumagsak ito pabalik sa upuan. Hindi naman ito nasaktan, ngunit sapat na yon para sumiklab ang galit nito. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Ano ka ba? Inutil! Sigaw nito. Sa sobrang galit, kinuha nito ang isang libro sa tabi ng kama at ibinato sa pader. Hindi natakot si Lina. Sa halip, awa ang naramdaman ng pama niya. Nakita niya hindi ang isang aroganteng bilyonaryo, kundi isang lalaking nawalan ng pag-asa. Isang leon na natanggalan ng pangil. Hindi siya umimik. Pinulot niya ang libro, ibinalik sa mesa, at pagkatapos ay tahimik na lumabas ng silid. Pumalik siya pagkaraan ng ilang minuto na may dalang isang tasa ng mainit na tsa. Chamomile tea po, sir, sabi niya sa mahinang boses. Pampakalma po. Inilapag niya ang tasa sa tabi nito at tahimik na umalis. Mula sa siwang ng pinto, nakita niyang kinuha ni Julian ang tasa at dahan-dahang uminom. Ang pag-aalaga kay Julian ay hindi madali. May mga pagkakataong kailangan niyang paliguan ito, bihisan, tulungang kumain. Sa una, pareho silang naiilang. Ngunit para kay Lina, ito ay isang trabaho, isang responsibilidad, at higit sa lahat, isang paraan para makabayad sa isang utang na loob na si Julian mismo ay hindi alam. Naalala niya ang kanyang ina, si Aling Nena, bago ito pumanaw. Anak, sabi nito, habang hawak ang kanyang kamay, huwag mong kalilimutan ang kabutihan ni Senyora Eliana, ang ina ni Julian. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka nakatapos ng high school. Hindi sana natin naitawid ang mga panahong halos wala tayong makain. Isang lihim na kabutihan. Ang yumaong Senyora Santillan ay tumutulong sa kanilang pamilya nang hindi alam ng kahit sino. Kaya nang malaman ni Lina na nangangailangan ng katulong sa hasyenda, hindi siya nagdalawang isip. Ito na ang pagkakataon niyang suklian sa sarili niyang paraan ang kabutihang yon. Ano ang iniisip mo? Nagulat si Lina sa biglaang tanong ni Julian. Naputol ang kanyang pagbabalik tanaw. Nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na kasing lamig ng dati. May bahid ng kuryosidad. Wala po, sir. Iniisip ko lang po ang kapatid ko sa probinsya. Ito ang palusot niya palagi. At totoo naman, si Leo, ang kanyang bunsong kapatid, ang kanyang inspirasyon. Ang bawat sahod niya ay para sa pag-aaral nito sa kolehiyo. Tell me about him, sabi ni Julian na ikinagulat niya. Po? Ang kapatid mo. Anong kwento niya? Nag-aalangan man, nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang pangarap ni Leo na maging isang engineer. Ang pagiging bibo at matalino nito sa klase.
ang mga simpleng kaligayahan nila sa kanilang maliit na bahay sa probinsya. Habang nagsasalita siya, napansin niyang nakikinig ng mabuti si Julian. Ang tensyon sa mukha nito ay unti-unting nawala. Para bang sa mga simpleng kwento niya, nakahanap ito ng isang saglit na kapayapaan, isang pagtakas mula sa kanyang magulong mundo. Ang nanay niyo po, si Senyora Eliana, mabuti po siyang tao. Biglang nasabi ni Lina, hindi na napigilan ng sarili. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Julian. Paano mo nakilala ang ina ko? Natigilan si Lina. Muntik na siyang madulas. Narinig ko lang po sa mga dating katulong dito. Sir, sabi po nila, napakabait daw po niya. Tumango si Julian at sa unang pagkakataon, nakita ni Lina ang isang nangiti sa mga labi nito. Isang malungkot na ngangiti. Oo, siya lang ang nakakaintindi sa akin. Ang gabing iyon ay naging mas malalim. Isang malakas na kulog ang gumising kay Lina. Sinundan ito ng isang sigaw mula sa silid ni Julian. Huwag! Huwag! Nagmamadali siyang tumakbo papunta sa silid nito. Naabutan niya itong binabang-ungot. Ang mukha nito ay basang-basa ng pawis, ang mga kamay ay nakakuyom, at ang katawan ay nanginginig. Sir Julian! Sir, gising po! Inalog niya ito ng bahagya. Nagising itong humihingal. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Tila hindi pa nito namamalayan kung nasaan ito. Sir, panaginip lang po iyon, sabi niya sa malumanay na boses. Walang salitang lumabas sa bibig ni Julian. Sa halip, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, na para bang siya ang tanging bagay na totoo sa mundong iyon. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang kamay, ngunit lalo lang nitong hinigpitan. Ang init ng palad nito ay gumapang sa kanyang buong braso. Maya-maya, nang medyo kumalma na ito, tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakita dati. Isang halo ng takot at kahinaan. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang ang ulan ay malakas na bumubuhos sa labas, narinig niya ang isang bulong mula sa kanyang amo. Huwag kang umalis. Ang mga salitang iyon ay hindi isang utos. Ito ay isang pakiusap. Ang mga salitang iyon, huwag kang umalis, ay bumabagabag kay Julian Santillan ilang araw matapos ang gabing iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit lumabas ang mga iyon sa kanyang bibig. Isang pakiusap. Siya, si Julian Santillan, ay hindi kailanman nagmamakaawa. Ngunit may kakaiba sa presensya ni Lina. Sa gitna ng kanyang pekeng kahinaan, ang pag-aalaga nito ang tanging bagay na nagpaparamdam sa kanya ng katotohanan. Ang paghawak nito sa kanyang kamay ay hindi tulad ng paghawak ni Beatrice, isang obligasyon, kundi isang pag-aalalang ramdam niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Gusto kong lumabas, sabi ni Julian isang umaga. Dalhin mo ako sa hardin. Nagulat si Lina, ngunit agad namang sumunod. Sa loob ng maraming linggo, ito ang unang pagkakataon na hiningi ni Julian na lumabas ng mansyon. Habang tinutulak ni Lina ang kanyang wheelchair sa landas na gawa sa bato, tinamaan si Julian ng sikat ng araw. Sariwa ang hangin. May halong amoy ng mga bulaklak at basang lupa. Napagtanto niya, ngayon lang niya muling napansin ang ganda ng sarili niyang hardin. Dati, para sa kanya, ito ay bahagi lamang ng ari-arian. Ngayon, sa paningin niya, ito ay isang lugar ng posibleng simula. Ang gaganda ng mga rosas, bulong ni Lina, na tila kinakausap ang sarili. Paborito yan ni Senyora Eliana, hindi po ba? Oo, sagot ni Julian. Palagi siyang nandito dati. Sabi niya, ang mga bulaklak daw ay marunong makinig. Huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Natahimik sila sandali. Pinapakinggan ang huni ng mga ibon. Lina, basag ni Julian sa katahimikan. Po, sir? Anong pangarap mo? Natigilan si Lina sa tanong. Walang sino man ang nagtanong sa kanya niyon dati. Ang mga tao ay palaging nagtatanong kung ano ang trabaho niya
o kung magkano ang sahod niya. Pero, pangarap? Simple lang po, sir. Sagot niya nang may nahihiyang ngiti. Makapagtapos po ng pag-aaral ang kapatid ko at siguro po, magkaroon ng isang maliit na panaderya balang araw. Mahilig po kasi akong mag-bake. Isang panaderya. Habang ang mga babaeng tulad ni Beatrice ay nangangarap ng mga yate at diamante, ang babaeng ito sa kanyang likuran ay nangangarap lamang ng amoy ng bagong lutong tinapay. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Julian. Isang tunay na ngiti. At sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Pag-asa. Bigla, isang anino ang tumabon sa kanila. Julian! Pinsan! Kamusta ka na? Isang boses na pamilyar, ngunit may tonong hindi niya gusto. Tumingala si Julian at nakita ang kanyang pinsan, si Eduardo Santillan. Nakangiti ito ng malapad, ngunit ang mga mata nito ay matalas, mapanuri. Eduardo, malamig na bati ni Julian. Anong ginagawa mo dito? Binibisita ka, siyempre. Nag-alala ako nang husto nang mabalitaan ko ang nangyari. Heto, may dala akong prutas, sabi ni Eduardo, habang iniaabot sa isang katulong ang isang malaking basket. Ang mga mata nito ay lumipat kay Lina. At sino naman ang magandang binibining ito? Si Lina, ang nag-aalaga sa akin. Diretsang sagot ni Julian. May kung anong proteksyon ang naramdaman niya para kay Lina. Ah, I see. Sinuri ni Eduardo si Lina mula ulo hanggang paa. Isang tingin na nagparamdam kay Lina ng pagkailang. Magaling kang mag-alaga, iha. Mukhang bumubuti na ang lagay ng pinsan ko dahil sa'yo. Ang mga salita ay papuri, ngunit ang tono ay may halong panunuya. Umupo si Eduardo sa isang silyang bakal sa kanilang harapan. So, kumusta ang kumpanya? Huwag kang mag-alala, pinsan. Ako na muna ang bahala sa lahat. You just focus on getting better. Kaya kong pamahalaan ang kumpanya kahit nakaupo lang ako dito. Matigas na sagot ni Julian. Ang tunay na dahilan ng kanyang pagpapahinga ay para bantayan ang mga galaw na tulad ng kay Eduardo. May hinala siyang may naglalabas ng impormasyon mula sa loob ng Santillan Prime Holdings. At si Eduardo ang nasa tuktok ng kanyang listahan. Masyado mong sinisiraan ang sarili mo, pinsan. Relax ka lang. Pero, sigurado ka bang kaya mong magpatakbo ng isang imperyo mula sa isang wheelchair? Tanong ni Eduardo. Ang bawat salita ay tila isang karayom. Bago pa man makasagot si Julian, sumingit si Lina. Ang tunay na lakas po ng isang leader ay wala sa kanyang mga paa, kundi sa kanyang isip at puso, sabi ni Lina sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. At kahit po nakaupo si Senyorito Julian, mas matatag pa rin po siya kaysa sa maraming taong nakatayo. Natigilan ang dalawang lalaki, si Julian, sa pagtataka at lihim na paghanga, si Eduardo, sa inis. Isang hamak na katulong, sinasagot siya ng ganoon. Tumawa si Eduardo ng pilit. Aba, matapang. May alaga kaya tang aso, Julian? Tumayo ito. Sige, aalis na rin ako. May board meeting pa. Babalitaan na lang kita. Naglakad paalis si Eduardo, ngunit bago ito tuluyang mawala, lumingon ito at sumulyap sa kanila. May kakaibang kislap sa mga mata nito. Gabi. Ang buong mansyon ay tulog na. Dahan-dahang bumangon si Julian mula sa kanyang kama. Walang kahirap-hirap. Naglakad siya papunta sa bintana, maingat na hindi gumawa ng anumang ingay. Ang sakit sa kanyang likod ay peke, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay totoo. Ang pagpapanggap ay mas nakakapagod kaysa sa inaakala niya. Nagsimula siyang gumawa ng ilang stretching exercises para hindi manghina ang kanyang mga kalamnan. Ang bawat galaw ay isang paalala ng kanyang malaking kasinungalingan. Isang kasinungalingang unti-unti niyang pinagsisisihan dahil kay Lina. Kinabukasan, habang si Julian ay naliligo,
Sa tulong ng isang male nurse na kasabwat niya, pumasok si Eduardo sa silid nito sa dahilan na may naiwan siyang dokumento. Walang tao sa silid. Ngunit may isang bagay na nakaagaw ng kanyang pansin. Sa tabi ng kama, sa mamahaling carpet, may isang maliit na piraso ng tuyong putik. Imposible. Hindi umuulan kagabi. At si Julian ay hindi naman lumabas ng silid. Ang tanging paraan para magkaroon yon ay kung may isang taong naglakad mula sa labas papasok. Lumuhod si Eduardo at tinitigang mabuti ang sahig. Nakikita niya ang halos hindi na mapansing bakas ng sapatos. Papunta sa banyo. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Akala mo maloloko mo ako. Pinsan, bulong niya sa hangin. Ang laro ng kanyang pinsan ay hindi na isang lihim. At sa isip ni Eduardo, isang mas madilim at mas mapanganib na plano ang nagsimulang mabuo. Ang piraso ng tuyong putik sa mamahaling carpet. Hindi na ito mawala sa isip ni Eduardo Santillan. Para sa iba, ito ay isang maliit na dumi lamang. Ngunit para sa kanya, ito ay isang butas sa isang perpektong kasinungalingan. Isang hiblang, kapag hinila, ay maaaring magbunyag ng buong panloloko. Kinain ng pagdududa ang kanyang mga sumunod na araw. Pinagmasdan niya ang bawat kilos sa mansyon, ang paraan ng pag-aalaga ni Lina, ang paraan ng pagtingin ni Julian dito. Mayroong isang bagay na hindi tama. At si Eduardo, na buong buhay ay nabuhay sa anino ng kanyang pinsan, ay sanay na sanay ng maghanap ng mga bitak sa perpektong imahe nito. Kailangan niya ng pruweba, isang patunay na hindi siya nababaliw. Sa tulong ng isang malaking halaga at isang security technician na madaling masilaw sa pera, nagawa niyang magpakabit ng isang kamera sa silid ni Julian. Isang kamera na kasinliit lamang ng dulo ng isang ballpen, itinago sa isa sa mga hindi nagagalaw na palamuti sa isang mataas na estante. At sa dilim ng kanyang opisina, sa harap ng isang laptop screen, hinintay niya ang katotohanan. Ang unang ilang oras ay nakakabagot. Pagkain, pag-inom ng gamot, pagbabasa, lahat ay naaayon sa papel ng isang lumpo. Halos maniwala na si Eduardo na nagkamali siya ng hinala. Ngunit pagsapit ng hating gabi, nang ang buong hasyenda ay nahihimbing na, nagsimula ang palabas. Sa screen, nakita niya si Julian na lumingon sa kaliwat kanan, tinitiyak na sarado ang pinto. At pagkatapos, sa isang iglap, isang milagro. Ang lalaking sinasabi ng mga doktor na baka hindi na muling makalakad ay dahan-dahang bumangon mula sa kanyang kama. Tumayo ito ng tuwid. Nag-inat. Naglakad-lakad sa loob ng silid na para bang walang nangyari. Click! Pinindot ni Eduardo ang mouse. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang opisina. Ni-rewind niya ang video. Pinanood muli. At muli, isang malamig at mabagal na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi ito ang galit ng isang taong na lamang niloko siya. Ito ang galit ng isang taong buong buhay na minamaliit. Ang kapal ng mukha ni Julian. Ang kapal ng mukha niyang lokohin ang lahat. Paglaruan ng emosyon ng mga tao para lang sa isang hangal na pagsubok. Habang siya, si Eduardo, ay nagpupursigi, nagtatrabaho ng doble para mapantayan man lang ang pangalang Santillan. Heto ang kanyang pinsan, ginagawang isang malaking teatro ang kanilang buhay. Bigla, bumalik sa kanyang alaala ang isang eksena mula sa kanilang kabataan. 16 na taon sila noon, nakatayo sa harap ng kanilang lolo, ang patriarka ng pamilya Santillan. Hawak ni Eduardo ang kanyang report card. Puro matataas na marka, resulta ng walang tulog na pag-aaral. Sa kabilang banda, si Julian ay kalmado lang kahit na mas mababa ang mga grado nito sa kanya. Magaling, Eduardo. Masipag kang bata, sabi ng kanilang lolo.
Halos hindi tumitingin sa papel na hawak niya. Pagkatapos, bumaling ito kay Julian. At ikaw, Julian, ipinanganak kang leader. Nasa dugo mo ang pagpapatakbo ng hasyenda. Huwag mo lang pababayaan ang mga salitang yon. Para iyong isang sentensya. Siya ang masipag. Si Julian ang leader. Siya ang manggagawa. Si Julian ang hari. Kahit anong gawin na niya, palagi siyang pangalawa. Palagi siyang nasa anino. Ngayon, habang pinapanood niya ang imahe ni Julian na naglalakad sa screen, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang mas madilim, mas matalino, at higit sa lahat, mas kasiya siya kaysa sa simpleng pagbubunyag. Bakit niya ibubunyag ang sikreto nito? Para saan? Para bumalik si Julian sa trono nito, mas malakas pa kaysa dati. Hindi. Hindi! Bulong ni Eduardo sa kanyang sarili. Isang ngiting demonyo ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko sisirain ang iyong palabas, pinsan. Sa halip, gagawin ko itong totoo. Kinabukasan, nagtungo si Eduardo sa isang sulok ng Bacolod na malayo sa mga mata ng alta sosyedad. Isang maliit at luma na butika na kilala sa pagbebenta ng mga gamot na walang reseta. Ang amoy sa loob ay pinaghalong alikabok at mga kemikal. Anong kailangan natin, Sir Eduardo? Tanong ng matandang parmasyutiko, ang mga matay na sisilaw sa pangalan at pera. Kailangan ko ng isang bagay na walang lasa, walang amoy, at hindi basta-basta matutuklasan sa simpleng blood test. Sabi ni Eduardo, ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Isang bagay na dahan-dahang magpapahina sa mga kalamnan, na kapag ginamit ng matagalan, magmumukhang natural na pagkasira ng katawan. Nag-isip sandali ang parmasyutiko. Pagkatapos ay tumango ito at pumasok sa isang madilim na silid sa likuran. Bumalik ito na may dalang isang maliit na bote na naglalaman ng isang likidong malinaw na parang tubig. Mula sa isang rare na halaman sa Timog Amerika, paliwanag ng matanda. Ilang patak lang araw-araw at sa loob ng ilang linggo, ang pinakamalakas na kabayo ay luluhod. Walang bakas, walang lunas, maliban na lang kung ititigil ang pag-inom. Kinuha ni Eduardo ang bote at nag-iwan ng isang makapal na sobre sa ibabaw ng mesa. Hindi tayo nag-usap. Walang problema, sir. Sagot ng matanda. Mabilis na itinago ang sobre. Sa kanyang pagbabalik sa Hacienda Santillan, ang kanyang mukha ay muling nagbabalat kayo. Dala niya ngayon ang maskara ng isang nag-aalalang pinsan. Naabutan niya si Julian sa sala. Kasama si Lina. Umiinom ito ng tubig. Pinsan! Bati niya ng may ngiti. Mukhang maganda ang gising mo. Heto, dinalhan kita ng isang espesyal na herbal tea. Galing pa ito sa isang manggagamot sa kabundukan. Sabi niya, makakatulong daw ito sa mabilis na paggaling ng iyong mga ugat at buto. Kinuha niya ang isang tasa mula sa isang katulong at personal na nagsali ng mainit na tubig. Habang nakatalikod, maingat niyang pinatakan ito ng 3 patak mula sa maliit na boteng nasa kanyang bulsa. Ang likido ay agad na nawala sa tsaa, na parang hindi ito umiral. Inabot niya ang tasa kay Julian. Heto, inumin mo habang mainit pa. Walang masama kung susubukan natin ang lahat ng paraan, hindi ba? Nag-aalangan man, kinuha ni Julian ang tasa. Tumingin ito kay Lina na tumango bilang pagsang-ayon sa kabaitan ng kanyang pinsan. Salamat, Eduardo, sabi ni Julian. At sa ilalim ng mapanuring mga mata ni Eduardo, dahan-dahang ininom ni Julian ang tsaa. Bawat lagok ay parang isang matamis na musika sa pandinig ni Eduardo. Ang bawat lagok ay isang hakbang palapit sa kanyang tagumpay. Nakangiti si Eduardo habang pinapanood niyang ubusin ni Julian ang laman ng tasa. Isang ngiting puno ng lihim at lason. Para sa ikabubuti mo yan, pinsan. May mga araw na halos nakakalimutan na ni Julian Santillan na siya ay nagpapanggap. Kapag kasama niya si Lina, ang bigat ng kanyang kasinungalingan
ay tila gumagaan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na nakakailang, bagkus ay puno ng isang payapang pagkakaunawaan. Ang mga simpleng kwento nito tungkol sa buhay sa probinsya, ang mga halakhak nito kapag nagkakamali ito sa pagbigkas ng isang salitang Ingles. Lahat ng yon ay nagiging liwanag sa madilim niyang mundo. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng mga ulat mula sa kumpanya, hindi niya namalayang nakatulog na pala si Lina sa isang maliit na upuan sa tabi ng kanyang wheelchair. Ang ulo nito ay nakasandal sa kanyang braso. Ang paghinga ay malalim at panatag. Napahinto si Julian sa kanyang ginagawa. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Payak, walang kolorete, ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, para siyang isang anghel. Nakita niya ang bakas ng pagod sa ilalim ng mga mata nito. Isang pagod na dulot ng walang sawang pag-aalaga sa kanya. Isang damdamin ang biglang umusbong sa kanyang dibdib. Isang damdaming pilit niyang iwinawaksi. Ngunit lalo lang lumalakas sa bawat araw na kasama niya ito. Pag-ibig. Hindi ito ang mapusok at nakakasilaw na pag-ibig na akala niya'y naramdaman niya para kay Beatrice. Ito ay isang bagay na mas tahimik, mas malalim. Isang pag-ibig na ipinanganak hindi sa karangyaan at mga pangako, kundi sa mga kamay na nag-aaruga at sa isang pusong hindi humihingi ng anumang kapalit. Maingat niyang inalis ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Sa sobrang ingat, halos hindi siya humihinga. Sa sandaling iyon, gusto niyang maging totoo. Gusto niyang sabihin dito ang lahat. Ngunit paano? Paano niya aaminin na ang lahat ng awa at pag-aalaga na ibinibigay nito ay para sa isang kasinungalingan? Ang pag-ibig na ito ay kasabay na ring naging kanyang pinakamabigat na parusa. Nang gabing iyon, matapos niyang matiyak na mahimbing, nang natutulog si Lina sa sarili nitong silid, sinubukan niyang gawin ang kanyang nakasanayang ehersisyo. Ngunit habang sinusubukan niyang tumayo, naramdaman niya ang isang bagay na kakaiba. Ang kanyang mga binti, nanginginig. Hindi ito ang karaniwang panginginig dahil sa matagal na hindi paggamit. Ito ay isang kahinaan, isang pakiramdam na parang may bumubulok sa kanyang mga kalamnan mula sa loob. Tila hindi sumusunod ang mga ito sa utos ng kanyang isip. Ano to? Bulong niya sa sarili. Pinilit niyang tumayo ng tuwid, ngunit kinailangan niyang kumapit sa headboard ng kama para masuportahan ang sarili. Ang mga binting dati, kayang-kaya siyang dalhin sa pagtakbo ng ilang kilometro ay parang haligi ng buhangin ngayon. Baka kulang lang sa galaw. O baka epekto ito ng pagkakaupo maghapon. Iyon ang pilit niyang ipinapasok sa kanyang isip. Isang aroganteng pagtanggi sa katotohanang may mali sa kanyang katawan. Hindi siya pwedeng manghina. Hindi ngayon. Kinabukasan ang pakiramdam ng kahinaan ay naroon pa rin, nakatago sa ilalim ng kanyang kumot. Ngunit ang mas bumabagabag sa kanya ay ang bigat ng kanyang konsensya. Habang tinutulungan siya ni Lina na mag-ayos, napansin niya ang isang luma at gasgas ng ipit sa buhok nito. Isang simpleng itim na plastik na ipit. Nakita niya ang dedikasyon nito, ang walang kapagurang pag-aalaga, at alam niyang hindi sapat ang sahod na ibinibigay niya rito. Hindi mababayaran ng pera ang ganitong klaseng kabutihan. Mang Cardo, tawag niya sa kanyang katiwala sa telepono mamaya. May ipabibili ako sa'yo, isang simpleng bagay lang. Nang hapong yon, habang nag-aayos si Lina ng kanyang mga gamot, inabot ni Julian ang isang maliit na paper bag. Para sa'yo, sabi niya. Medyo naiilang. Hindi siya sanay magbigay ng regalo nang walang okasyon. Nag-aalangang kinuha ni Lina ang supot. Para saan po ito, sir? Buksan mo na lang. Dahan-dahang binuksan ni Lina ang supot. Sa loob, nakita niya ang isang silver na hair clip, hugis dahon, na may maliliit at kumikinang na bato. Simple lang ito, hindi magarbo, ngunit elegante. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Sir, naku, bakit po?
Hindi ko po ito matatanggap. Masyado po itong, "Huwag ka nang maraming sinasabi," putol ni Julian. Sinusubukang itago ang kanyang pagkailang sa isang tonong may awtoridad. "Regalo ko yan sa'yo. It's for taking good care of me." Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi ni Lina. Ang kislap sa mga mata nito ay mas makinang pa kaysa sa mga bato sa hair clip. Dahan-dahan nitong isinukbit ang ipit sa kanyang buhok. "Salamat po, sir," bulong nito. Ang ngiti ay hindi maalis sa kanyang mga labi. Maraming salamat po." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Julian ang isang kakaibang kaligayahan. Isang kaligayahang mas totoo pa kaysa sa pagpapatakbo ng ₱1 bilyon korporasyon. Ang payapang sandaling yon ay biglang sinira ng pagring ng kanyang tablet. Isang video call mula kay Beatrice. Nawala ang nangiti ni Julian. Sininyasan niya si Lina na iwanan muna sila. Nang sagutin niya ang tawag, bumungad sa screen ang mukha ni Beatrice na nasa gitna ng isang maingay at magarbong party. Ang ilaw ng chandelier ay sumasayaw sa kanyang mga diamanteng hikaw. "Julian, honey, I only have a minute." Sigaw nito para marinig sa gitna ng ingay. "Look, I'm at a gala in Monaco. Isn't it fabulous?" Itinutok nito ang kamera sa paligid. Ipinapakita ang mga taong nakasuot ng gown at tuxedo. "Mukhang masaya ka." Walang ganang sagot ni Julian. "Of course, everyone's asking about you. I told them you're fighting bravely," sabi nito, bago uminom mula sa isang flute ng champagne. "Oh, by the way, how are your legs? Still the same?" Ang tanong ay parang isang afterthought lang, kasing importante ng pagtatanong kung anong oras na. "Still the same," tipid niyang sagot. "Oh well, keep fighting, honey. Got to go. A senator is waving at me. Ciao." Click. Pinatay nito ang tawag, ni hindi man lang hinintay ang kanyang sagot. Isang pamilyar na galit at pait ang bumalik kay Julian. Ang tawag na yon ay isang matalim na paalala kung bakit niya sinimulan ang lahat ng ito. Isang sampal ng katotohanan. Pumasok si Lina na may dalang isang tasa. Ang herbal tea na bigay ni Eduardo. Naging parte na ito ng kanyang pang-araw-araw na ritual. Isang tulong na buong pusong tinanggap ni Lina para sa kanya. "Sir, oras na po para sa inyong herbal tea," sabi ni Lina. Ang boses ay malambing. Suot pa rin nito ang hair clip na bigay niya. Kinuha niya ang tasa, ngunit bago pa man siya makainom, napansin niyang nakatitig sa kanya si Lina. Ang noo nito ay bahagyang nakakunot sa pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang noo. Ang pagdampi ng kamay nito ay malamig sa kanyang balat. O baka ang balat niya ang mainit? Hindi niya sigurado. "Sir, okay lang po ba kayo?" tanong ni Lina. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Namumutla po kayo. At bakit po parang nilalamig kayo?" Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen ng tablet. Nakita niya ang sarili niyang mukha, maputla, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Mukha siyang may sakit. Isang tunay na may sakit. At sa unang pagkakataon, isang tunay na takot ang gumapang sa puso ni Julian Santillan. Ang pag-aalala ni Lina para kay Julian ay hindi na isang simpleng tungkulin. Ito'y naging isang aninong sumusunod sa kanya sa bawat sulok ng malawak na mansyon. Napapansin niya ang maliliit na bagay, ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito kapag hawak ang tasa ng tsa, ang mas mabilis nitong pagkapagod kahit pa maghapon lang itong nakaupo. At ang pamumutla nito, isang uri ng pamumutla na tila nanggagaling sa loob, hindi lang sa balat. "Sigurado po ba kayong ayaw niyong magpatingin ulit sa doktor, sir?" tanong niya isang gabi habang tinutulungan niya itong uminom ng gamot. Umiling lang si Julian. "Pagod lang ito, Lina. Huwag kang mag-alala." Ngunit paano siya hindi mag-aalala? Ang lalaking nasa harap niya, kahit nakakulong sa isang wheelchair, ay may aura pa rin ng kapangyarihan. Ngunit sa mga mata nito, sa likod ng pilit na katatagan,
ay nakikita niya ang isang bakas ng takot. Nang gabing iyon, isang malakas na bagyo ang nanalasa sa Negros. Ang hangin ay umuugong na parang isang halimaw sa labas ng mga bintana. Ang ulan ay walang tigil sa paghagupit sa bubong. At sa kalagitnaan ng kanilang tahimik na hapunan, sa isang malakas na dagundong ng kulog, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Click. Naglaho ang lahat sa kadiliman. Sir Julian, narinig ni Lina ang sariling boses, nanginginig ng bahagya. Nandito lang ako, Lina. Huwag kang matakot. Brownout lang yan. Sagot ni Julian mula sa kabilang dulo ng mesa. Ang boses nito ay kalmado. Isang balwarte ng katahimikan sa gitna ng unos. Hindi takot sa dilim ang naramdaman ni Lina. Sanay siya sa probinsya. Ang ikinababahala niya ay si Julian. Sandali lang po, sir. Hahanap po ako ng kandila. Gamit ang liwanag mula sa kanyang cellphone, maingat siyang nagtungo sa kusina. Pagbalik niya, dala na niya ang ilang kandila. Isa-isa niya itong sinindihan at ipinatong sa mga lugar kung saan magbibigay ito ng sapat na liwanag. Ang malaki at malamig na dining hall ay biglang nagbago. Ang liwanag ng kandila ay nagbigay ng isang mainit at ginintuang kulay sa paligid. Ang mga anino ay sumasayaw sa pader na para bang may sarili silang buhay. Ang karangyaan ng mansyon ay napalitan ng isang intimasyang hindi pa niya nararamdaman dati. Mas maganda pala dito kapag ganito. Bulong ni Julian, ang mga mata ay nakatingin sa ningas ng kandila. Opo, sir. Sang-ayon ni Lina. Parang mas payapa. Tinulak niya ang wheelchair ni Julian palayo sa hapagkainan, papunta sa gitna ng sala, kung saan mas maluwag. Ang tanging maririnig lang nila ay ang patak ng ulan at ang pagpitik ng apoy sa mga kandila. Lina, sabi ni Julian, ang boses ay mas malambing kaysa karaniwan. Po? Alam mo bang sumayaw? Natigilan si Lina sa tanong. Nakasubok na po dati, sir, sa mga piyesta sa amin. Tumingin ito sa kanya, at sa dilim, ang mga mata nito ay tila mas nangungusap. Gusto kong sumayaw. Pero sir, isayaw mo ako. Utos nito, ngunit ang tono ay hindi nag-uutos, kundi naglalambing. Inilahad nito ang kanyang dalawang kamay. Nag-aalangan man, lumapit si Lina. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Ang palad ni Julian ay mainit at magaspang. Ang kamay ng isang lalaking sanay magtrabaho, hindi lang mag-utos. At sa gitna ng sala, sa saliw ng musika ng ulan, nagsayaw sila. Hindi ito isang ordinaryong sayaw. Si Julian ay nakaupo, si Lina ay nakatayo. Ang mga paa nila ay hindi gumagalaw. Ngunit ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga katawan ay marahang umindayog. Ikinulong ni Julian ang mga kamay ni Lina sa pagitan ng kanyang mga palad. Pinangunahan niya ang bawat galaw. Isang mabagal na pag-ikot, isang marahang paghila palapit, isang banayad na pagtulak palayo. Ang kanilang mga mata ay hindi naghihiwalay. Sa liwanag ng kandila, nakita ni Lina ang lahat sa mukha ni Julian, ang lungkot, ang pangungulila, at isang bagay na mas malalim, isang bagay na nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Huminto sila sa paggalaw, ngunit ang kanilang mga kamay ay magkahawak pa rin. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na halos ramdam na niya ang hininga nito. Kung kaya ko lang tumayo ngayon, bulong ni Julian, ang boses ay basag sa emosyon. Kung kaya ko lang, ang unang-una kong gagawin ay yakapin ka. Parang isang kidlat na tumama sa puso ni Lina ang mga salitang iyon. Isang pag-amin, isang pangungumpisal. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Bago pa man siya makapagsalita, biglang bumalik ang lahat ng ilaw. Flicker, flicker, click. Ang maliwanag at artipisyal na liwanag ng chandelier ay biglang bumuhos sa kanila. Sinisira ang mahikang binuo ng dilim at ng mga kandila. Mabilis na binitawan ni Lina
ang mga kamay ni Julian na para siyang napaso. Nag-iwas siya ng tingin. Ang kanyang pisngi ay nagiinit. "Aayos na po ang kuryente, sir," sabi niya. Pilit na ibinabalik ang profesional na tono. "Titingnan ko lang po ang main switch." Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Iniwan si Julian sa gitna ng maliwanag na sala. Sa banyo, naghilamos si Lina ng mukha. Sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Ano yon? Anong ibig din sabihin nun? Samantala, sa sala, naiwan si Julian na tuliro. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga salitang iyon. Ngunit alam niyang totoo ang mga iyon. Naramdaman niyang kailangan niyang magbanyo. Karaniwan, tatawagin niya si Lina. Ngunit sa pagkakataong ito, nahiya siya. Pagkatapos ng nangyari, parang mali na utusan ito. "Kaya ko to." Tumingin siya sa paligid. Walang tao. Ito na ang pagkakataon niyang igalaw ang kanyang mga binti. Humawak siya ng mahigpit sa braso ng wheelchair at dahan-dahang itinulak ang sarili pataas. Isang galaw na sanay na siyang gawin sa lihim. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Ang kanyang mga binti hindi sumunod, walang lakas, para siyang tumatapak sa putik. Gumuho ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig na may malakas na kalabog. Bang! Sinubukan niyang muli. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa sahig at sinubukang itulak ang sarili pataas. Ngunit ang kanyang mga binti ay parang 2 piraso ng basang sinulid. Walang buhay, walang lakas. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito parte ng plano. Hindi ito arte. Ito ay totoo. Narinig niya ang mga yabag ni Lina na pabalik. "Sir?" "Narinig ko po." Ay Diyos ko! Nakita siya ni Lina na nakasalampak sa sahig. Mabilis itong tumakbo palapit sa kanya. "Sir Julian, anong nangyari? Nasaktan po ba kayo?" Sinubukan nitong itayo siya, tulad ng dati nilang ginagawa. Ngunit naramdaman ni Lina ang kaibahan. Si Julian ay mas mabigat. Walang anumang tulong mula sa kanyang mga binti. "Sir, tumayo po kayo. Tulungan niyo po ako." Pakiusap ni Lina. Nanginginig na ang mga braso sa bigat. Tumingin si Julian sa kanya. Ang arogansya, ang pagkukunwari, ang lahat ng maskaara ay wala na. Ang natira na lang ay purong, hindi maipaliwanag na takot. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Lina. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa balat nito. Ang kanyang boses, nang sa wakas ay lumabas, ay nanginginig at basag. "Lina, ako, hindi ko maramdaman ang mga binti ko." Ang paggising kinabukasan ay mas masahol pa kaysa sa isang bangungot. Dahil sa isang bangungot, alam ni Julian na sa huli ay magigising siya. Ngunit ngayon, ang katotohanang bumungad sa kanya ay ang bangungot mismo. Sinubukan niyang muli. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, nag-concentrate at inutusan ang kanyang mga binti na gumalaw. Kahit isang kislot lang, kahit isang daskol, wala. Para siyang isang manika na naputulan ng tali. Ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay buhay at puno ng nag-aalab na emosyon. Takot, galit, pagkalito. Ngunit mula sa kanyang baywang pababa, siya ay isang dayuhan sa sarili niyang katawan. Ang ironya ay isang mapait na lason sa kanyang lalamunan. Ang larong sinimulan niya para subukin ang katapatan ng iba ay naging isang kulungang bumihag sa kanya. At ang pinakamasakit sa lahat, wala siyang masisisi kundi ang sarili niya. Dinala siya ni Mang Cardo sa pinakamagaling na espesyalista sa syudad. Isang serye ng mga pagsusuri ang ginawa. MRI, CT scan, nerve conduction studies. Pabalik-balik siya sa ospital, ngunit ang resulta ay palaging pareho. "Wala kaming makitang anumang pinsala sa iyong gulugod, Mr. Santillan," sabi ng doktor na may kulubot na noo. "Physically, your nerves are intact. Your muscles show some atrophy,
But that's expected. Ang pinakamalapit na paliwanag na maiisip namin ay, baka ito ay isang matinding kaso ng conversion disorder, isang reaksyon ng isip sa isang matinding trauma. Your mind believes you are paralyzed, so your body follows. Psychological shock. Halos gusto niyang tumawa ng malakas. Ang kasinungalingan na kanyang binuo ay bumalik upang maging kanyang opisyal na diagnosis. Paano niya sasabihin sa doktor, "Doc, nagpapanggap lang ako dati. Pero ngayon, totoo na to." Sino ang maniniwala sa kanya? Ituturing siyang isang baliw. Naging mas malala ang kanyang kalagayan. Ang dating pagkukunwaring galit at frustrasyon ay naging totoo. Naging mas tahimik siya, mas malalim ang iniisip. Ang imperyo na kanyang pinoprotektahan ay tila nasa kabilang panig na ng isang makapal na salamin. Nakikita niya ngunit hindi niya mahawakan. Isang araw, dumating si Eduardo. Ang kanyang pinsan ay may dala na namang herbal tea. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ngunit ngayon, nakikita ni Julian ang isang bagay sa mga mata nito. Isang kislap ng tagumpay na mabilis na tinatago sa ilalim ng maskara ng awa. Ngunit sa kanyang kasalukuyang estado, binaliwala niya ito bilang isang imahinasyon lamang. "Kamusta ka na, pinsan?" tanong ni Eduardo habang umuupo sa tapat niya. "Nabalitaan ko ang sabi ng mga doktor. Huwag kang mag-alala, gagaling ka rin." Pagkatapos, bumaling ito kay Lina, na tahimik na nag-aayos ng mga unan sa likod ni Julian. "At ikaw naman, iha," sabi ni Eduardo sa isang malumanay, ngunit may pahiwatig na boses. "Hindi ba masyadong mabigat para sa iyo ang lahat ng ito? Bata ka pa. Marami ka pang pangarap. Sigurado akong maiintindihan ni Julian kung gugustuhin mong humanap ng mas magaan na buhay." Ang mga salita ay tila isang matamis na alok, ngunit para kay Julian, iyon ay isang patagong pagtataboy. Hinihintay niyang tumango si Lina, magpasalamat at magpaalam. Katulad ng ginawa ni Beatrice, katulad ng gagawin ng kahit sinong normal na tao. Ngunit hindi. Humarap si Lina kay Eduardo. Ang kanyang mga mata ay matatag. "Nandito po ang trabaho ko, Sir Eduardo," sagot ni Lina. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. "At ang trabaho ko po ay alagaan si Senyorito Julian." Tumingin ito kay Julian, at sa isang iglap, tila silang dalawa lang ang nasa silid. "Hindi ko po siya iiwan." Ang tatlong salitang iyon, "hindi ko po siya iiwan," ay tumagos sa puso ni Julian na parang isang mainit na punyal. Sa gitna ng kanyang kadiliman, sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang tao ang nananatili. Isang taong walang obligasyon sa kanya, isang taong walang makukuha sa kanya, ay pinipiling manatili sa kanyang tabi. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Julian. Ang mga salita ni Lina ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isip. Ang kanyang kahinaan ay naging isang malawak na karagatan, at si Lina ang tanging isla kung saan siya maaaring sumilong. Pumasok si Lina sa kanyang silid, dala ang kanyang mga gamot at isang baso ng tubig. Ang ilaw mula sa lampara ay nagbigay ng isang malambot na anino sa mukha nito. Nakita niya ang pagod, ngunit nakita rin niya ang katatagan. Habang inaayos nito ang kanyang kumot, hindi na napigilan ni Julian ang sarili. Ang lahat ng emosyong kanyang kinikimkim, ang takot, ang pasasalamat, ang pagsisisi, at ang lumalalim na pag-ibig ay sumabog. Mabilis niyang hinawakan ang kamay nito. Nagulat si Lina, ngunit hindi nito binawi ang kamay. Hinila niya ito, palapit sa kanya. Ang paghila ay mahina, desperado, ngunit sapat na para mapaluhod si Lina sa tabi ng kanyang kama. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito. Nakita niya ang tanong. Ngunit wala na siyang panahon para sa mga salita. Ikiniling niya ang kanyang ulo at hinalikan ito. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa. Ito ay isang halik na puno ng pangangailangan.
Isang halik na nagsusumamo. Isang pag-angkin sa nag-iisang bagay na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Sa simula, nanigas si Lina. Ngunit habang tumatagal, naramdaman niyang lumambot ito sa kanyang mga bisig. Isang tahimik na pagsuko. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Tinitigan niya ito sa mata. Tinitiyak na nakikita nito ang katotohanan sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mahal kita, Lina. Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa bigat ng kanyang pag-amin. Mahal kita. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga kamay nito. Huwag mo akong iwan. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lina. Hindi niya alam kung ito ay dahil sa gulat, saya, o awa. Ngunit bago pa man ito makasagot, isang malamig at sarkastikong boses ang bumasag sa kanilang sandali. Well, what do we have here? Sabay silang napalingon sa may pintuan. Doon, nakatayo si Beatrice Valderrama. Nakasuot ng isang mamahaling damit, ang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib at sa kanyang mga labi ay may isang mapanuyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo, nakatitig sa kanila na may halong pandidiri at tagumpay. Ang mga labi ni Julian ay mainit pa sa kanyang mga labi nang ang malamig na boses ni Beatrice ay tumusok sa hangin para siyang binuhusan ng isang baldeng nagyayelong tubig. Sa isang iglap, ang mahikang dulot ng halik at ng pag-amin ay naglaho, napalitan ng isang nakakapasong hiya. Mabilis siyang umatras mula kay Julian na para bang nahuli sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Ang kanyang mga kamay, na kanina lang ay hawak ng mahigpit ng lalaking mahal niya, ay mabilis niyang itinago sa kanyang likuran. Pumasok si Beatrice sa silid. Bawat hakbang ay may kasamang paghamak. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Julian, kundi kay Lina, na para bang si Lina ay isang piraso ng basurang nakakalat sa sahig. So this is what you do when I'm away, Julian? Sabi ni Beatrice, ang boses ay matamis, ngunit puno ng lason. You entertain. The help? Beatrice, that's enough. Babala ni Julian, ang boses ay mababa at mapanganib. Ngunit hindi nagpatinag si Beatrice. Lumapit ito kay Lina. Ang taas nito at ang mamahaling damit ay nagpamukha kay Lina na mas maliit at mas kaawa-awa. At ikaw, sabi ni Beatrice, itinuturo si Lina gamit ang isang daliring may perpektong manicure. Anong akala mo sa sarili mo? Gold digger? Akala mo dahil lumpo na siya, madali mo na siyang mapapaikot sa mga daliri mo. Bawat salita ay isang sampal. Naramdaman ni Lina ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, ngunit walang boses na lumalabas. Niyuko niya ang kanyang ulo, nais na lamang na maglaho. Ang uniforme niya, na dati isang simbolo ng kanyang marangal na trabaho, ay bigla niyang ikinahiya. Tingnan mo nga ang sarili mo. Patuloy ni Beatrice, ang boses ay tumataas na. Mula ulo hanggang paa, amoy probinsya ka. You think this man, Julian Santillan, would ever fall for someone like you? Ginagamit ka lang niya, iha. Pamatid uhaw habang wala ako. Sinabi ng tama na. Sigaw ni Julian. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, puno ng galit na hindi pa naririnig ni Lina dati. Ngunit si Beatrice ay tila isang asong ulol na hindi na mapipigilan. Humarap ito kay Julian, ang mga matay nag-aapoy. Ako ang niloloko mo, Julian. Pagkatapos ng lahat, ipinagpalit mo ako. Dito, tumingin ito muli kay Lina na may sukdulan pandidiri. Sa isang hamak na katulong, ang mga salitang iyon, isang hamak na katulong, iyon na, ang hatol sa kanyang pagkatao. Ngunit bago pa man tuluyang madurog ang puso ni Lina, narinig niya ang boses ni Julian. Hindi ito pasigaw. Ito ay malamig, matatag, at mas matalim pa kaysa sa kahit anong patalim. Huwag na huwag mo siyang tatawaging ganyan.
Tumingin si Julian kay Beatrice at sa unang pagkakataon, nakita ni Lina ang tunay na hari ng Hacienda Santillan. Ang kapangyarihan sa mga mata nito ay sapat na para patahimikin ang isang buong boardroom. Umalis ka na, Beatrice. Ano? Halos hindi makapaniwalang tanong ni Beatrice. She is more than you will ever be, sabi ni Julian. Ang boses ay hindi nanginginig. Siya ang nanatili nung umalis ka. Siya ang nag-alaga sa akin nung tinalikuran mo ako. Kaya kung mayroon mang hamak dito, hindi siya yon. Tumayo ang balahibo ni Lina. Ang lalaking akala niya'y nanghihina ay ipinagtatanggol siya sa paraang hindi niya kailanman inakala. Kaya ngayon, pagpapatuloy ni Julian, ang bawat salita ay may bigat. Lumabas ka ng pamamahay ko. Ang mukha ni Beatrice ay namutla, napalitan ng galit at kahihiyan. Tila hindi nito matanggap ang pagkatalo. Tinitigan nito si Julian, pagkatapos ay si Lina. You will regret this, Julian. Banta nito. Ang boses ay nanginginig sa galit. Pagsisisihan na ninyong dalawa ito. Mabilis itong tumalikod at padabog na umalis. Iniwan ang isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan kanina. Naiwan silang dalawa ni Julian. Ang hangin ay puno pa rin ng tensyon. Hindi alam ni Lina kung ano ang sasabihin. Lina, simula ni Julian. Kakailangan ko na pong maglinis, sabi ni Lina. Ginamit ang trabaho bilang isang pananggalang. Kailangan niya ng oras. Kailangan niyang iproseso ang lahat. Ang pagtatanggol ni Julian. Ang halik. Ang kanyang sariling nararamdaman. Mahal ko siya. Ang pag-amin sa kanyang sarili ay dumating na parang isang malinaw na kidlat. Hindi ito awa. Hindi ito utang na loob. Ito ay pag-ibig. Isang pag-ibig na ipinanganak sa gitna ng pag-aalaga at nasaksihan ang katotohanan sa pagtatanggol na yon. Pumunta siya sa study area ni Julian, isang sulok ng malaking silid na puno ng mga libro. Nagsimula siya ng magpunas ng alikabok. Ang kanyang mga galaw ay mekanikal. Ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Habang pinupunasan niya ang isang mataas na estante, hindi sinasadyang natabig niya ang isang makapal na libro na gawa sa katad. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Blag! Naku! Mabilis siyang yumuko para pulutin ito. Ngunit sa kanyang pagpulot, napansin niya ang isang bagay na kakaiba sa estante kung saan nahulog ang libro. May isang maliit na siwang na hindi dapat naroroon. Kakaiba ang pagkakaukit ng kahoy. Dahil sa kuryosidad, marahan niyang itinulak ang bahaging iyon ng estante. Click! Isang mahinang tunog ng mekanismo ang kanyang narinig. Ang isang buong panel ng estante na puno ng mga peking libro ay dahan-dahang umusog paloob. Inilalantad ang isang madilim na espasyo sa likod nito. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Sa loob ng sikretong kompartimento, may isang metal na kahon. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay nagsasabing, huwag itong pakialaman. Pribadong gamit ito ng kanyang amo. Ngunit ang isa pang bahagi, isang hindi maipaliwanag na kaba, ay nag-uudyok sa kanya na alamin ang laman nito. Dahan-dahan, kinuha niya ang kahon. Hindi ito nakalock. Nagbuntong hininga siya at dahan-dahan itong binuksan. Ang kanyang puso ay halos tumigil sa pagtibok. Sa loob, hindi pera o alahas ang laman. Ito ay isang folder na puno ng mga dokumento. Sa ibabaw ng lahat ay isang papel na may titulong Proyekto Aurora, Operational Blueprint. Dahil sa panginginig, binuklat niya ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga nakasulat na salita at habang nagbabasa siya, ang bawat salita ay parang isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Phase 1. Vehicle Tampering Simulation. Target Vehicle. Black SUV. Plate number JACE-08. To be executed by C. Valdez. Ensure minimal impact. Maximum visual effect. Objective. Create a believable accident scene without causing actual physical harm to the subject.
J. Santillan. Phase 2. Medical collaboration. Dr. Reyes, no relation, to provide initial false diagnosis of severe spinal trauma, diagnosis to be relayed to Miss Beatrice Valderrama. Objective: test loyalty and intentions of the subject's fiancé. Phase 3. Surveillance and analysis. Monitor all communications of B. Valderrama and E. Santillan. Ang bawat linya, bawat detalye ay isang piraso ng isang masalimuot at malupit na plano. Isang script, isang dula. Ang aksidente. Ang diagnosis. Lahat ay isang palabas. Sa ilalim ng mga dokumento, mayroon pang isang burner phone, isang simpleng teleponong ginagamit para sa mga lihim na tawag, at isang maliit, itim na notebook. Nanginginig niyang kinuha ang notebook. Ito ay isang talaarawan. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat kamay ni Julian. Ang unang entry ay may petsang 1 linggo bago ang aksidente. They are all vultures circling. Beatrice with her endless wants. Eduardo with his hungry eyes. They don't love me. They love what I have. I will burn this kingdom to the ground just to find one person who will stay and sift through the ashes for me. Ang mga salita ay puno ng pait at pag-iisa. Ngunit habang binubuklat niya ang mga pahina, nag-iba ang tono. Ang mga entry ay naging mas maikli, mas personal. The new girl, Lina. There's a sincerity in her eyes. It's unsettling. She told me about her brother today. For a moment, I forgot I was acting. I forgot about the pain I was supposed to be feeling. Hate this. I hate lying to her. Every time she looks at me with pity, it feels like a knife turning in my gut. This was supposed to be a test for them, not a punishment for me. At ang huling entry na isinulat ilang gabi lang ang nakalipas. I think I'm falling in love with her. God help me. How do I end this game when my own heart has become a player? Ang notebook ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang silid ay biglang umikot. Napahawak siya sa estante para masuportahan ang sarili. Ang lahat ay isang kasinungalingan. Ang kanyang pag-aalaga, ang kanyang awa, ang kanyang mga gabing walang tulog sa pag-aalala, ang bawat patak ng kanyang luha. Lahat ay nasayang sa isang lalaking nagpapanggap lang pala. Ang pag-amin nito kanina, ang halik, ang mga salitang mahal kita. Lahat ba iyon ay bahagi rin ng laro? Isang paraan para masigurong hindi siya aalis, para mas maging kapani-paniwala ang kanyang pagganap. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyang idinulot ni Beatrice. Para siyang pinagtaksila ng sarili niyang puso. Dahan-dahan, isinara niya ang metal na kahon. Ibinaba niya ito sa sahig. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at walang buhay. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanyang isip. Ang pag-ibig na kanina lang ay buo at nag-aalab sa kanyang dibdib ay ngayon ay basag na basag. 1,000 piraso ng bubog na tumutusok sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang maskara ay nahulog na, ngunit hindi lang kay Julian, pati na rin sa kanya. Dahil ngayon, sa harap ng malupit na katotohanan, kailangan niyang magsuot ng sarili niyang maskara, ang maskara ng isang taong walang alam, habang ang kanyang puso ay dahan-dahang namamatay sa loob. Ang pag-alis ni Beatrice ay parang isang mabigat na kurtinang bakal na sa wakas ay bumagsak. Nang isara ni Mang Cardo ang malaking pinto ng mansyon, isang nakakabinging katahimikan ang pumalit. Ngunit para kay Julian, ito ang pinakapayapang katahimikan na narinig niya sa loob ng mahabang panahon. Nakahinga siya ng maluwag. Tapos na. Ang bahagi ng kanyang plano na kinasusuklaman niya ay tapos na. Naalis na niya ang lason sa kanyang buhay. At sa gitna ng mga abo ng kanyang nakaraan, nanatili si Lina. Ang pagtatanggol niya rito kanina ay hindi bahagi ng plano. Iyon ay totoo.
Ang bawat salita ay nanggaling sa isang lugar sa kanyang puso na hindi niya alam na umiiral. At ang halik, ang pag-amin, iyon ang pinakatotoong bagay na ginawa niya sa loob ng maraming buwan. Ngayon, meron na lamang isang kasinungalingan na nakatayo sa pagitan nila. Ang pinakauna at pinakamalaki sa lahat. Panahon na. Panahon ng tapusin ang laro. Panahon ng harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Lina, tawag niya. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Kailangan niya itong makausap. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat bago pa man niya hilingin ang kanyang kapatawaran. Kailangan niyang maging karapat-dapat sa pagmamahal na nakita niya sa mga mata nito kanina. Naghihintay siya, ang puso niya'y puno ng isang halo ng kaba at pag-asa. Inaasahan niyang makikita si Lina na papasok, na may bahid pa rin ng pamumula sa mga pisngi. Marahil ay may kaunting pagkailang, ngunit nandoon pa rin ang pag-aalaga. Pumasok nga si Lina, ngunit hindi ito ang Lina na kanyang inaasahan. Ang babaeng pumasok sa kanyang silid ay parang isang estranghero. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, isang blangkong maskara. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng init at awa, ay malamig at malayo. Ang bawat galaw nito ay matigas at kalkulado. Walang bakas ng dating malambing na pag-aalaga. "Lina?" tanong niyang muli, isang bakas ng pag-aalala ang gumuhit sa kanyang boses. "May problema ba?" Hindi ito sumagot. Naglakad ito palapit sa kama. Sa kamay nito, may hawak itong isang pamilyar na bagay. Isang folder na kulay kape. Ang folder mula sa kanyang sikretong lalagyan. Ang dugo ni Julian ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang pag-asang kanina lang ay nag-aalab sa kanyang dibdib ay biglang namatay, na parang isang kandilang binuhusan ng tubig. Hindi. Hindi maari. Paano? Walang salitang namutawi. Inihagis ni Lina ang folder sa ibabaw ng kanyang kumot. Ang tunog ng pagbagsak nito ay hindi malakas, ngunit para kay Julian, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Nakatitig siya sa folder. Ang ebidensya ng kanyang pinakamalaking kasalanan, ang blueprint ng kanyang panloloko. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin kay Lina. Ngayon, nakikita na niya ang emosyon sa mga mata nito. Hindi galit. Isang bagay na mas masahol pa. Pagkasuklam at isang sakit na napakalalim na tila hinihiwa nito ang kanyang kaluluwa. "Lina, magpapaliwanag ako," sabi ni Julian. Ang boses ay nauutal sa unang pagkakataon sa buong buhay niya. "Magpapaliwanag?" sagot ni Lina. At sa wakas, isang emosyon ang dumaan sa mukha nito. Isang mapait na ngiti na walang bakas ng saya. "Para saan pa, Senyorito Julian? Nakasulat na dito ang lahat, hindi ba? Ang bawat detalye ng iyong proyekto." Ang paraan ng pagbigkas nito sa salitang proyekto ay parang isang dura. "Lina, pakiusap. Pakinggan mo muna ako." "Laro lang ba ang lahat ng ito?" tanong ni Lina. Ang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang pighati. Mula sa simula, "Laro lang ba ito para sa'yo?" "Hindi! Hindi totoo yan!" Desperadong sagot ni Julian. "Ang plano ay para kay Beatrice, para sa mga taong gusto lang ang pera ko, hindi para sa'yo." "Talaga?" Tumawa si Lina, isang tawang basag at puno ng sakit. "Pero kasama ako sa naging manonood, hindi ba? Ako ang tangang nag-alala. Ako ang tangang naawa. Ako ang tangang umiyak. Para sa isang lalaking hindi naman pala nasasaktan." "Nasasaktan ako, Lina. Ngayon, nasasaktan ako." Sigaw niya, sinusubukang iparating ang katotohanan sa kanyang kasalukuyang kalagayan. "Oo naman," sagot ni Lina. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ngayong totoo na ang parusa.
Pero paano noong una? Ang bawat patak ng tsaa na ipinainom ko sa'yo, ang bawat pagtulong ko sa iyong maligo, ang bawat pag-aalala ko sa tuwing binabangungot ka, lahat yon. Parte lang ba ng pagsubok ninyo? Kasama ba yon sa script? Bawat tanong ay isang saksak, bawat salita ay isang dagok. Walang siyang maisagot dahil sa isang banda, tama ito. Ang pag-amin mo kanina, ang halik. Halos pabulong na, sabi ni Lina, na para bang kinakausap ang sarili. Yun ba ang grand finale? Ang huling eksena para makumpleto ang palabas? Hindi. Totoo yun, Lina. Maniwala ka. Lahat ng yon ay totoo. Mahal kita. Umiling si Lina. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Hindi ko na alam kung ano ang totoo sa'yo, Julian. Ang alam ko lang, ang pagmamahal na ibinigay ko. Totoo yon. At ginawa mo lang itong katatawanan. Tumalikod ito. Isang alon ng purong takot ang bumalot kay Julian. Mas matinding takot kaysa noong una siyang hindi makalakad. Saan ka pupunta? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay desperado. Huminto si Lina sa may pintuan, ngunit hindi ito lumingon. Lalayo sa larong ito. Lina, huwag. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Sinubukan niyang bumangon. Sinubukan niyang habulin ito. Ipinagsama niya ang lahat ng kanyang lakas, ang lahat ng kanyang kalooban, at sinubukang itulak ang kanyang sarili mula sa kama. Ngunit ang kanyang mga binti ay nanatiling walang buhay. Mga inutil na pabigat, napabagsak siya pabalik sa malambot na kutsyon, isang bilanggo sa sarili niyang kama, sa sarili niyang katawan. Lina? Ang kanyang sigaw ay puno ng pagsusumamo at kawalan ng pag-asa. Ngunit ang tanging sagot na kanyang natanggap ay ang tunog ng mga yabag ni Lina na papalayo, hanggang sa ang mga ito ay tuluyan ng naglaho sa katahimikan ng malawak na pasilyo. Naiwan siyang mag-isa, nakatingin sa bukas na pinto, sa kawalan. Ang lalaking may kontrol sa lahat ay wala ng kontrol sa anuman. Nawala na si Lina, at sa pagkakataong ito, wala siyang magawa para sundan ito. Ang kanyang maliit na silid ay naging isang kulungan. Si Lina ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama, hawak-hawak ang isang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian sa mundo. Handa na siyang umalis. Ito ang tamang gawin. Ang manatili ay parang paglulublob sa isang dagat ng kasinungalingan. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Ayaw gumalaw. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang lahat. Ang script. Ang panloloko. Ngunit kasabay nito, bumabalik din ang mga alaala na alam niyang hindi bahagi ng palabas. Ang takot sa mga mata ni Julian noong una itong hindi makatayo. Ang paraan ng pagtatanggol nito sa kanya laban kay Beatrice. Ang desperasyon sa boses nito nang aminin nitong mahal siya. Maaaring sinungaling siya sa simula, bulong ng isang bahagi ng kanyang puso. Pero ang paghihirap niya ngayon, totoo yon. Bigla, isang imahe ang sumulpot sa kanyang isipan. Isang imahe na dati binaliwala niya. Si Eduardo. Palaging nandoon. Palaging may dalang tasa ng herbal tea. At ang biglaang paghina ni Julian. Ang pamumutla. Ang panginginig. Ang mga sintomas na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Psychological shock? Sabi ng doktor. O baka may ibang dahilan. Isang bagay na mas masama, isang bagay na nakatago sa ilalim ng maskara ng pag-aalala ni Eduardo? Hindi. Hindi siya aalis. Hindi pa. Hindi niya maaring iwan si Julian sa isang sitwasyong hindi niya naiintindihan. Ang pag-ibig, kahit nasugatan, ay may kasama pa ring responsibilidad. At ang pagdududa, kapag naitanim, ay kailangang diligan ng katotohanan. Kinabukasan, kumilos si Lina na parang walang nangyari. Ipinagpatuloy niya ang kanyang mga gawain, suot ang kanyang blangkong maskara. Ngunit sa ilalim nito, ang kanyang isip ay nagtatrabaho,
bumubuo ng isang mapanganib na plano. Gaya ng inaasahan, dumating si Eduardo. Dala ang nakagawiang flask ng mainit na tsa. Ako na po ang magdadala, Sir Eduardo. Alok ni Lina. Pilit nang ngumingiti. Para po mainit pa kapag ininom ni Senyorito. Nagulat man, pumayag si Eduardo. Sa daan papunta sa silid ni Julian, dumaan muna si Lina sa kusina. Sa isang mabilis na kilos na walang nakakakita, nagsalin siya ng kaunting tsa sa isang maliit at malinis na bote ng gamot. Ang natira ay ibinigay niya kay Julian na may kasamang babala sa kanyang mga mata na hindi naintindihan ng lalaki. Huwag niyo po munang iinumin, sir. Masyado pa pong mainit. Isang kodigo na sana'y maintindihan nito. Nang hapong iyon, nagdahilan siyang kailangan niyang pumunta sa bayan para bumili ng personal na gamit. Dinala niya ang maliit na bote. Tumawag siya sa kanyang pinsan, isang nag-aaral ng medical technology sa isang maliit na klinika sa Bacolod. Mylene? Si Lina to, sabi niya sa telepono. Ang boses ay nanginginig. May ipapasuri sana ako sa'yo. Isang sample. Pwede mo bang tingnan kung may halong chemical? Kahit anong kakaiba. Importante to, pakiusap. Ang bawat oras na lumilipas ng walang Lina ay isang uri ng impyerno. Ang mansyon ay naging isang mausoleo at siya ang bangkay na nakahimlay sa gitna nito. Ang kanyang mga binti ay nanatiling mga piraso ng bato. Sinubukan niyang muli. At muli. At muli. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Iniisip ang mukha ni Lina. Ginagamit ang sakit ng kanyang pag-alis bilang panggatong. Galaw. Utos niya sa kanyang mga binti. Kailangan ko kayong gumalaw. Ngunit wala. Tanging ang pawis sa kanyang noo at ang pag-igting ng kanyang mga braso ang nagpapatunay sa kanyang walang saysay na pagsisikap. Ang hari ay tuluyan ng bumagsak at ang pinakamasakit, siya mismo ang naghukay ng sarili niyang libingan. Lina, bumalik ka. Patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay isang sirang dasal sa kanyang isipan. Gabi na nang matanggap niya ang text. Ang kanyang telepono ay nag-vibrate sa kanyang bulsa habang siya ay pabalik na sa hacienda. Nanginginig niyang binasa ang mensahe mula kay Mylene. Lina, nakuha ko na resulta. Positive. May halong alkaloid galing sa isang halaman. Hindi to basta-basta. Ang epekto nito ay neuromuscular blocking agent. Sa madaling salita, lason 2, pangparalisa ng kalamnan. Delikado yan. Tumawag ka. Ang mga salita ay tumalon mula sa screen at sumampal sa kanya. Lason, pangparalisa. Hindi ito psychological shock. Ito ay isang tangkang pagpatay. Isang dahan-dahan at kalkuladong pagpatay. Ang dugo niya ay umakyat sa kanyang ulo. Si Eduardo, ang demonyo. Hindi na siya nag-isip. Binitawan niya ang kanyang mga pinamili at tumakbo. Tumakbo siya ng buong lakas. Pabalik sa mansyon, ang bawat tibok ng kanyang puso ay sumisigaw ng pangalan ni Julian. Kailangan niyang makarating. Kailangan niyang balaan ito. Pagdating niya sa mansyon, hindi na siya kumatok. Tuloy-tuloy siyang pumasok. Ang kanyang paghinga ay putol-putol. Ang mga pasilyo ay tila humaba. Isang walang katapusang daan patungo sa silid ni Julian. Nang malapit na siya sa pinto, narinig niya ang boses ni Eduardo. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Isang vitamin shot lang to. Pinsan, narinig niyang sabi ni Eduardo sa isang boses na nagpapanggap na malambing. Para lumakas ka, para makatulong sa iyong recovery. Sumilip si Lina sa siwang. Ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan ay nagkatotoo. Nakita niya si Julian na tila inaantok o nahihilo sa kama at sa tabi nito, nakatayo si Eduardo, hawak ang isang hiringgilya. Ang karayom ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng lampara. Si Eduardo ay dahan-dahang papalapit sa braso ni Julian. Ito na. Ang huling hakbang. Ang huling dosis. Wala ng oras. Sa isang sigaw na nanggaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa,
Ibinukas niya ng malakas ang pinto. Huwag! Nagulat si Eduardo. Lumingon ito. Ang muka ay puno ng pagkagimbal at galit. Sa isang iglap, nawala ang maskara ng kabaitan. Inilalantad ang tunay na halimaw sa ilalim. Anong ginagawa mo dito, bruha ka? Sigaw ni Eduardo. Hindi siya sumagot. Tumakbo si Lina papunta sa kama. Sinusubukang harangan si Julian gamit ang kanyang katawan. Hinila siya ni Eduardo palayo. Umalis ka sa dinadaanan ko. Nagpumiglas si Lina. Mamamatay tao. Lalasunin mo siya. Sa gitna ng pagwawala ni Lina, itinulak siya ni Eduardo ng buong lakas. Blag! Tumama ang likod ni Lina sa isang matigas na mesa. Bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang ulo ay tumama sa gilid nito. Naramdaman niya ang isang matinding sakit at ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Ang sigaw ni Lina at ang kalabog ng kanyang pagbagsak ang gumising sa natutulog na diwa ni Julian. Nagmulat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kanyang nahihilong paningin, nakita niya ang isang eksenang hindi niya kailanman malilimutan. Si Eduardo na may hawak na karayom, ang muka ay puno ng kasamaan, at si Lina nakahandusay sa sahig. Duguan, walang malay. Lina, isang bagay ang pumutok sa loob ni Julian, isang damdaming mas malakas kaysa sa lason, mas makapangyarihan kaysa sa kanyang paralysis, isang primordial na galit, isang nag-aalab na pangangailangang magprotekta. Ang babaeng mahal niya ay nakapanganib dahil sa kanya. Tumayo ka, sigaw ng kanyang isip sa kanyang inutil na katawan. Hinawakan niya ng sobrang higpit ang mga gilid ng kanyang wheelchair. Ang kanyang mga ugat ay lumitaw sa kanyang mga braso. Isang ungol na parang hayop ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ginamit niya ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, ang bawat alaala ni Lina, ang bawat pagsisisi, at itinulak. Nagsimulang yumanig ang wheelchair. Ang mga kalamnan sa kanyang mga binti na matagal nang natutulog ay nakaramdam ng isang kislap ng kuryente, isang agunyas ng sakit, isang senyales ng buhay. Sa pagkabigla, napatingin si Eduardo sa kanya. At sa harap ng hindi makapaniwalang mga mata ng kanyang pinsan, sa gitna ng tunog ng kanyang sariling sumisigaw na kalamnan, itinulak ni Julian Santillan ang kanyang sarili, pataas. Dahan-dahan, nanginginig, ngunit tumatayo. Ang hari ay bumangon mula sa kanyang pagbagsak. Ang bawat hibla ng kalamnan sa mga binti ni Julian ay sumisigaw. Ang sakit ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay tumutusok sa kanya, ngunit binaliwala niya ito. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa 2 tao sa silid. Ang babaeng kanyang minamahal na nakahandusay sa sahig at ang demonyong dahilan ng lahat ng ito. Nabitawan ni Eduardo ang hiringgilya. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang kampanang hudyat ng kanyang pagkatalo. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong pagkagimbal. Paano? Iyon lamang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tapos na ang laro mo, Eduardo? Sabi ni Julian. Ang boses ay mababa at puno ng isang galit na matagal na niyang kinimkim. Bawat salita ay mabigat. Pinipilit niyang labanan ang panghihina ng kanyang katawan. Gumawa siya ng isang hakbang, isang nanginginig, hindi siguradong hakbang, ngunit ito ay isang hakbang. Ito ang pinakamahabang hakbang na ginawa niya sa buong buhay niya. Sa takot, umatras si Eduardo. Hindi ito maaari. Dapat ay lumpo ka na habang buhay. Ang pag-amin. Iyon na, ang huling pako sa kanyang kabaong. Para saan, Eduardo? Tanong ni Julian habang dahan-dahang humahakbang muli. Para makuha mo ang lahat? Ang kumpanya, ang pangalan? Kahit kailan, hindi ka marunong makontento. Dahil dapat sa akin ang lahat ng yan, sigaw ni Eduardo. Ang takot ay napalitan ng isang desperadong galit. Mas magaling ako sa'yo. Mas matalino.
Ngunit dahil lang ikaw ang paborito, ikaw ang tagapagmana, palagi na lang akong nasa anino mo. Kaya sinubukan mo akong patayin? Tanong ni Julian. Ang boses ay walang emosyon. Sinubukan mong sirain ang buhay ko dahil sa inggit? Bago pa man makasagot si Eduardo, bumukas ang pinto. Pumasok si Mang Cardo kasama ang dalawang security guard ng hacienda. Naalarma sila sa sigaw ni Lina kanina. Ang pagdating nila ang tuluyang sumira sa natitirang katapangan ni Eduardo. Tumingin siya sa mga guard. Kay Julian, na ngayon ay ilang hakbang na lang ang layo sa kanya at sa bintana. Sa isang mabilis na kilos, sinubukan niyang tumakbo. Ngunit bago pa man siya makalayo, ang nanginginig na kamay ni Julian ay humawak sa kanyang kwelyo. Ang lakas na dulot ng adrenaline at galit ay sapat na. Hinila niya si Eduardo pabalik. Wala ka nang tatakbuhan, bulong ni Julian. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa mukha ng kanyang pinsan. Kinuha ng mga security guard si Eduardo. Habang kinakaladkad ito palabas, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Hindi pa tayo tapos, Julian. Hindi pa. Ang mga banta niya ay naglaho, kasabay ng pagsara ng pinto. Nang mawala na si Eduardo, tila nawala na rin ang lahat ng lakas ni Julian. Ang sakit sa kanyang mga binti ay bumalik ng may doble-dobleng tindi. Gumuho ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa sahig. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa sariling kalagayan. Nakatuon ito kay Lina, na dahan-dahan nang nagkakamalay, hawak ang kanyang ulo. Gumapang si Julian palapit dito. Bawat galaw ay isang pagsubok sa kanyang determinasyon. Lina! Tumingin sa kanya si Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, pagkalito, at ang bakas ng katotohanang natuklasan nito. Okay ka lang ba? Anong masakit sa'yo? Tanong ni Julian. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sa halip na sumagot, umupo si Lina. Tinitigan niya si Julian, ang lalaking nakatayo kanina. Ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan. Ang bayani at ang sinungaling, magkahalo sa isang katauhan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat kaysa sa kahit anong sigaw. Nawala na ang panganib. Ang natira na lamang ay ang mga guho ng kanilang mga puso. Totoo ba, Julian? Tanong ni Lina sa wakas. Ang boses ay mahina at basag. Ang lahat ng yon. Ang plano. Totoo ba? Walang saysay ang magsinungaling pa. Tapos na ang lahat ng pagpapanggap. Tumango si Julian, hindi inaalis ang tingin sa mga mata nito. Hindi siya nagdahilan. Hindi siya naghahanap ng palusot. Hinarap niya ang kanyang kasalanan. Oo, sagot niya. Totoo. Nakita niya ang huling piraso ng pag-asa sa mga mata ni Lina na naglaho. Isang luha ang pumatak sa pisngi nito. Pero ang nararamdaman ko para sa'yo. Dagdag ni Julian, sinusubukang abutin ang kamay nito, ngunit umiwas ito. Lina, iyon ang totoo. Iyon lang ang tanging bagay na totoo sa gitna ng lahat ng ito. Umiling si Lina. Ang mga luha ay tuloy-tuloy nang dumadaloy. Paano? Paano ako maniniwala sa'yo? Ang buong pundasyon ng kung anong mayroon tayo, nakatayo sa isang kasinungalingan. Ang mga salita nito ay tumama sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa suntok. Tama ito. Paano nga ba? Alam ko, sabi ni Julian. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Naging duwag ako. Naging makasarili. Sa kagustuhan kong subukin ng iba, hindi ko namalayang ako na pala ang nagiging halimaw. Sa gitna ng sahig ng kanyang marangyang silid, sa harap ng babaeng sinaktan niya ng lubos, ginawa ni Julian Santillan ang isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Gamit ang natitirang lakas, itinulak niya ang kanyang sarili para makaluhod ng maayos. Ang sakit sa kanyang mga binti ay halos hindi na niya maramdaman. Natabunan na ng mas matinding sakit sa kanyang dibdib. Nakaluhod siya sa harap ni Lina.
Ang hari ay yumuyukod sa isang hamak na katulong. "Patawarin mo ako, Lina," sabi niya. Ang boses ay basag. Ang lahat ng arogansya at pagmamataas ay naglaho na. Ang natira na lamang ay isang lalaking hubad sa katotohanan. "Patawarin mo ako sa bawat kasinungalingan, sa bawat araw na hinayaan kitang mag-alala, sa bawat luhang pumatak para sa isang pekeng sakit. Patawarin mo ako dahil sa sobrang takot kong masaktan, hindi ko na malayang ako na pala ang nananakit ng mas malala." Tumingala siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi na niya pinigilan. "Hindi ko hinihiling na mahalin mo ako ulit o kahit pagkatiwalaan. Ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataong patunayan sa'yo na ang lalaking nakaluhod sa harap mo ngayon, ito ang totoong ako at ang totoong ako ay mahal na mahal ka." Tinitigan siya ni Lina ng matagal. Ang kanyang mukha ay isang mapa ng naglalaban ng emosyon. Nakita ni Julian ang galit. Nakita niya ang sakit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita rin niya ang pag-ibig na pilit nitong itinatago. Dahan-dahang tumayo si Lina. "Kailangan mong magpagaling, Julian," sabi nito sa isang boses na pagod. "Hindi lang ng iyong mga binti, kundi ng iyong sarili." "Paano ka?" tanong ni Julian. Ang takot ay muling bumabalik. "Aalis ka ba?" Hindi sumagot si Lina. Sa halip lumapit ito at inilagay ang isang unan sa sahig para sa kanyang ulo. Isang huling kilos ng pag-aalaga. Isang kilos na mas masakit pa kaysa sa isang sampal. "Kailangan ko rin sigurong magpagaling," bulong nito. Halos hindi na marinig. "Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Ang sarili kong hindi nakakabit sa pagiging tagapag-alaga mo." Pumikit si Julian. Alam niya ang ibig sabihin yon. "Linamin, mag-iingat ka," sabi nito. At sa pangalawang pagkakataon, pinanood ni Julian si Lina na tumalikod at maglakad paalis. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sigaw, walang pakiusap, tanging isang tahimik na pagtanggap. Naiwan siyang nakaluhod sa gitna ng kanyang malawak at malamig na silid. Napapaligiran ng yaman, ngunit mas mahirap pa kaysa dati. Dahil sa wakas, nahanap na niya ang kanyang kayamanan. At sa parehong iglap, nawala rin ito sa kanya. Ang pagbangon ng kanyang mga binti ay ang simula ng pinakamabigat na pagbagsak ng kanyang puso. 6 na buwan. 6 na buwan na parang 6 na taon. Ang unang ilang linggo, matapos umalis si Lina, ay isang blangkong pahina. Ang paggaling ng kanyang mga binti ay naging isang mekanikal na proseso. Physical therapy sa umaga, mga pulong sa negosyo sa hapon. Bumalik siya sa trono ng Santillan Prime Holdings, ngunit ang corona ay mas mabigat kaysa dati. Ngunit may nagbago sa kanya. Ang dating Julian Santillan ay magpapakulong kay Eduardo at hahayaang mabulok ito sa bilangguan. Ang bagong Julian ay tinitiyak na makakakuha ito ng psychological help habang nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Ang dating Julian ay magagalit sa pagbaba ng kita ng kumpanya. Ang bagong Julian ay nakatayo ngayon sa harap ng board of directors, ipinaglalaban ang pagtaas ng sahod at benepisyo ng mga manggagawa sa tubuhan. Ang tunay na yaman ng hasyenda ay hindi nasa tubo, sabi niya sa isang pagpupulong na ikinagulat ng lahat. Nasa mga taong nagtatanim at nag-aani nito. Isang araw, habang nirerepaso ang mga lumang dokumento ng kanyang ina, natuklasan niya ang isang folder na may pangalang Munting Tulong. Sa loob, nakita niya ang mga resibo ng mga perang ipinadadala sa isang pamilya sa isang maliit na baryo. Ang pamilya Reyes. Nakita niya ang pangalan ni Aling Nena. Naintindihan niya ang lahat, ang utang na loob, ang lalim ng kabutihan ni Lina. Sa parehong araw, itinatag niya ang Eliana Santillan Educational Foundation, isang scholarship program para sa mga anak ng lahat ng manggagawa sa hasyenda. Isang paraan para bigyang pugay ang 2 babaeng nagturo sa kanya
kung ano ang tunay na halaga ng pagtulong, ang kanyang ina at si Lina. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagbabago, sa bawat gabi, ang mansyon ay nananatiling malaki at walang laman. Ang bawat sulok ay may anino ni Lina. Ang bawat huni ng hangin ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Alam niyang hindi sapat ang pagbabago. Kailangan niya ng pagpapatawad at handa na siyang gawin ang lahat para makuha ito. Ang hangin sa probinsya ay may dalang amoy ng kalayaan. Bumalik si Lina sa kanilang maliit na bahay, hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang taong nakahanap ng sarili. Ang perang naipon niya, na dati para lamang sa kapatid niya, ay ginamit niya bilang puhunan. Sa tulong ng kanyang kapatid na si Leo, nagtayo sila ng isang maliit na panaderya sa harap ng kanilang bahay. Lina's Pan de Vida. Iyon ang ipinangalan niya rito. Sa simula, mahirap. Ngunit ang bawat piraso ng tinapay na kanyang niluluto ay may kasamang pagmamahal. Ang kanyang pandesal ay malambot, ang kanyang ensaymada ay malinamnam. Unti-unti, nakilala ang kanyang panaderya sa kanilang lugar. Ang bawat pagmasa niya ng harina ay isang paraan ng paghilom. Dito, siya si Lina, ang panadera. Hindi ang katulong, hindi ang biktima ng isang kasinungalingan. Isang araw, dumating ang isang sulat mula sa Eliana Santillan Educational Foundation. Nakasaad dito na ang kanyang kapatid na si Leo Reyes ay ang pinakaunang scholar ng pundasyon na sasagutin ang lahat ng kanyang gastos hanggang sa makapagtapos ito ng kolehiyo. Naiyak si Lina habang binabasa ang sulat. Hindi ito pera. Ito ay isang kilos, isang pagpapakita ng pagbabago, isang pagpapatunay na ang lalaking minahal niya ay may mabuting puso sa kabila ng lahat. Ngunit sapat na ba yon? Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bagong lutong tinapay sa estante, isang pamilyar na anino ang tumabon sa kanya. Amoy bagong lutong tinapay, sabi ng isang boses na halos isang taon na niyang hindi naririnig ng personal. Ang paborito kong amoy. Dahan-dahan siyang lumingon. Doon, nakatayo si Julian Santillan. Hindi nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. Walang driver, walang bodyguard. Mag-isa lang siya. Sa kanyang kamay, may dala itong isang bungkos ng mga bulaklak na pinitas lang sa tabi-tabi. Ilang gumamela, santan, at ilang ligaw na talahib. Hindi sila nagsalita ng ilang sandali. Tinitingnan lang ang isa't isa, sinusukat ang distansya at ang mga pagbabagong idinulot ng panahon. Julian, iyon lang ang nasabi ni Lina. Lina, sagot ni Julian, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mas maganda ka pa sa huli nating pagkikita. Pumasok si Julian sa maliit na tindahan. Hindi siya umupo na parang isang hari. Sa halip, pinagmasdan niya ang paligid, ang bawat detalye na may paghanga. Hindi ako naparito para humingi ng tawad dahil alam kong paulit-ulit ko nang ginawa iyon sa isip ko. Simula ni Julian, at hindi rin ako naparito para mangako ng kastilyo o ng kayamanan. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Naparito ako para magpakilala. Ulit. Inilahad nito ang kanyang kamay. Ako si Julian, isang lalaking nagkamali ng malaki. Isang lalaking natututong maging mas mabuting tao. At isang lalaking hindi tumigil sa pagmamahal sa isang matapang na panadera mula noong araw na umalis ito. Napaluha si Lina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa. Hindi ko ipapangako na hindi na ako magkakamali. Pagpapatuloy ni Julian. Pero ipinapangako ko, hinding-hindi na ako muling magsisinungaling sa'yo. Hinding-hindi ko nasasaktan ang puso mo. Inilapag nito ang mga bulaklak sa mesa. Gusto ko lang malaman. Kung pwede ba akong manligaw? Sa tamang paraan, walang laro, walang pagpapanggap. Tayong dalawa lang. Simula sa simula.
Tumingin si Lina sa paligid, sa kanyang maliit na panaderya, sa kanyang kapatid na masayang nag-aaral sa di kalayuan, sa lalaking nasa harap niya na naglakbay ng malayo para lang magpakumbaba. Ito ang kanyang buhay. Ito ang kanyang pangarap. At sa harap niya, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano mangarap muli para sa sarili. Dahan-dahan, ngumiti si Lina. Isang ngiting totoo, malaya at buo. Inabot niya ang kanyang kamay, hindi para tanggapin ang isang alok, kundi para salubungin ang isang bagong simula. Ang kanilang mga kamay ay muling naglapat. Sa pagkakataong ito, walang pagkukunwari, walang bigat ng kasalanan, tanging ang init ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy at lumabas na mas matatag at mas dalisay. Ang tunay na hasyenda pala ay hindi ang malawak na lupain at ang matayog na mansyon. Ito ay isang maliit na panaderya sa probinsya, puno ng amoy ng bagong lutong tinapay, kung saan ang isang hari ay natutong lumuhod at ang isang katulong ay natutong maging reyna ng sarili niyang puso. Sa huli, napatunayan ng kwento ni Julian Santillan na ang yaman at kapangyarihan ay walang saysay kapag ang puso ay puno ng takot at pagdududa. Ang planong pagpapanggap niyang pagiging baldado ay naging salamin ng tunay na mukha ng mga tao sa kanyang paligid. Mga mukhang nahubaran ng maskara ng pagiging banal nang lumantad ang kasakiman at pagtataksil. Sa gitna ng lahat ng ito, si Lina, isang hamak na kasambahay, ang nanatiling totoo. Nagmamalasakit hindi dahil sa mana, kundi dahil sa wagas na awa at pag-ibig. Ngunit nang ang laro ay naging tunay na trahedya at si Julian ay tuluyang maparalisa dahil sa laso ng sariling kamag-anak, doon niya lubos na naunawaan ang aral ng buhay. Ang kasamaan ay may kaparusahan at ang kabutihan ay laging may gantimpala. Sa pagtanggap niya ng katotohanan at paghingi ng tawad, natagpuan niya ang tunay na kaligtasan, isang bagong simula na binuo sa katapatan at kapatawaran. At ikaw, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Julian, sino ang paniniwalaan mo? Kayamanan ba o tunay na malasakit? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Huwag kang mag-atubiling magbahagi ng saloobin mo. Nandito ang channel para makinig, umunawa, at samahan ka sa bawat kwento ng buhay.